morning, para po hindi kayo manibago, nasanay po ang Potter's House na meron tayong tinatawag na review. Review. Okay? So alam natin, sa review last week, ay pinag-aralan natin yung the beginning of kingdom. Di ba? Merong dalawang kingdom. Pero makikita natin sa panahon pinag-usapan natin yung Genesis 13, nakita natin dito, merong isang tauhan, ang pangalan niya ay si Abram, na soon to be ay tinawag na Abraham. At yung kanyang asawa na si Sarai ay tinawag kalaunan na Sarah. Okay? So si Abraham ay makaka-relate tayo sa kanya. Kasi si Abraham po, kahit sabihin natin siya ay pinili ng Diyos. Okay? Siya ay merong habit na laging nawawala doon, naliligaw ng landas. Parang tayo, no? Kakagawa niya lang ng pagsisinungaling doon sa Parao, na sinabi niya kapatid niya daw si Sarah, ay maganda si Sarah. So nakita ng Parao, kinuha. Pero that time, kinausap ng Panginoon, ng Diyos si Parao, at nalaman niyang hindi pala ito kapatid, asawa pala. So what happened, dahil sa ginawa ni Abraham na yon, o ni Abram, nakikita natin, palpak, tapos palpak na naman. Di ba? Pero nakakatawa nito, si Abraham, ay yung kanyang faith is still work in progress. Hindi porkit ikaw ay naging Christian, ang tingin sa'yo agad ay banal. Hindi ganoon. Hindi porkit ikaw ay sinasabing Christian, nagsisimba ka sa simbahan, automatic ikaw ay meron ng halo dito, tapos para ka ng santong magsalita. Hindi ganoon. Katulad ni Abraham, lahat din naman tayo sumasablay. O ako lang yata yung sablay. Tama ba? Lahat ba? Okay. Kaya nga may kantang hari ng sablay, ano? Kasi totoo naman sa buhay natin lahat yon. At makikita natin sa pinag-aralan natin last week, okay, meron tinatawag na what I want and what God wants. Naalala niyo to? Si Abraham ay hindi perpektong tao, pero obvious sa buhay niya yung kanyang pagsunod sa Diyos. Meaning to say, kapag siya ay nagkakamali, okay, 2 beses siya uusad. Pag usad niya, nagkakamali siya, aatras ng isa. Tapos magkakamali na, uusad na naman siya ng 2, aatras na naman isa. Di ba may kantang urong sulong ka, bakit ka ganyan? Meron na? Parang kakalingatan nakakaalam ng kanta. So parang tayo rin po, kapag ka nagkakamali, hihingi tayo ng tawad sa Panginoon, dahil ito yung gusto ng Panginoon, tayo ay magpapatuloy. Tama po? Parang galit na naman kayo. So makikita natin sa buhay po ni Abraham, kitang-kita po sa kanya yung tinatawag na repentance. Yung paghingi ng tawad. Di ba? Only a humble person can ask God, Lord, forgive me. Tama? Are we all humble? Wala tayong may pagmamalaki sa harap ng Diyos. Katulad din ng Abraham, ginagawa niya yung akala niyang tama, at kapag nalaman niyang hindi ito yung gusto ng Panginoon, hihingi siya ng tawad, at sasabihin niya, Lord, patawarin mo po ako. Yung repentance sa Tagalog ay pagsisisi. Okay? Ano yung pagsisisi? Ang sabi doon sa pagsisisi, ang repentance means a change of mind that leads to a change of direction. Yung nagsisisi ka, Lord, mali po talaga yung ginawa ko. Therefore, kung mali yung ginawa mo, hindi ka nahahakbang patungo doon sa landas na yon, tama? Mag-iiba ka na ng daan. Nakukuha po. Parang alam mo nang, kunyari, alam mo nang may problema ka sa pornography. Okay? Tapos, Lord, patawarin mo po ako, nanood kasi ako nung bad. Baka naman pagbukas uli ng laptop mo, hahanapin mo na naman yung website ng pornography. Hindi ka nag-repent. Nakukuha po. Yung repentance ay alam mong mali at humingi ka ng tawad sa Diyos at babaguhin nito yung iyong isip na hindi ka na muli dadaan, gagawain yung kasamaang ito. Nakukuha po. What if, pagkatapos ko lang, parang minumumbog niya yung mura. Kamumura niya lang, tapos after, wala pang 30 minutes, pag nakikita yung galit siya sa tao ito, mumurahin na naman niya, susumpa niya pa. Ang sabi pa, humingi ka ng tawad. At pag humingi ka ng tawad, baguhin mo yung isip mo na kapag nakita mo siya, wag mo na siyang murahin kasi masama. Nakukuha niyo po. Yun ang tinatawag natin na repentance. Kaya doon sa buhay po ni Abraham, kitang-kita po na si Abraham po o si Abram that time ay nagpatuloy sa pananampalataya.
at natutunan niyang magtiwala sa Diyos. Paano? After niyang malaman na siya ay nagkamali, nasumpungan niya ang Panginoon, pinatawad siya ng Diyos, nakikita natin sa buhay ni Abraham, merong tinatawag na worship. Napag-aralan natin last week, hindi lang isang beses siya nagtayo ng altar. Ibig sabihin yung altar doon is niluwalhati, nagpasalamat, winorship niya ang Diyos. Pangalawang beses. At dito nga natutunan niya na yung pagtawag niya sa Panginoon, sabi doon, he always calls on the name of the Lord. Kaalinsabay ng pagsisisi, ang kasunod nito dapat ay pagluwalhati, pagpupuri sa Panginoon. Amen. Kung tayo ay natututong lumakad sa lakad na nais ng Diyos sa buhay natin, ang buhay mo at ang buhay ko ay magiging isang ebidensya sa pamamagitan po ng ating worship. Amen. At dito makikita natin, parang sa buhay nga ni Abraham, urong-sulong man siya, pero siya ay slowly but surely umuusad. Kamusta na po yung faith natin? Kamusta na yung paglakad natin kasama ang Diyos? Kamusta na yung pagtitiwala natin sa Diyos? Kamusta na yung ating pakikipag-usap sa Diyos? Dahil sa tuwing tayo po ay katulad ni Abraham ay sinusubok, dumadaan sa maraming problema, nakikita natin sa buhay ni Abraham, pumapalpak man, pero umuusad yung kanyang faith. Nakukuha po. Kayo lang po at ang Diyos ang nakakaalam, pero ang isa lang po ang ibig sabihin noon. Kapag tayo po ay dumaranas ng problema, kapag tayo po ay dumaranas ng paglagpak, failures, pag tayo po ay dumaranas ng maraming trials in life, pag tayo po ay dumarating sa parang pagkakataong ang hirap naman palang maging Christian. Kapatid, merong purpose ang Panginoon. Pag hindi mo nakita yung purpose noon, lagi mo na lang sasabihin mahirap. Katulad ni Abraham, nakita niya ang purpose ng Diyos, kaya all throughout his journey, siya ay nagtiwala sa Panginoon. Amen po. Kaya maraming pagkakataon, tayong lahat ay may tinatawag na parang broken dreams, di ba? Shattered dreams, failures, at maraming pagkakataon na parang tayo lagi ay talunan. Parang kung iniisip mo, parang ayoko nang magpatuloy sa faith, parang ayoko nang magsimba, ayoko nang magbasa ng Bible, alalahanin mo, si Kristo po ay namatay para sa iyo at para sa akin. Yung lahat ng kasalanang ginawa mo, yung kasalanang paulit-ulit mong ginagawa, at yung kasalanang tahasang pagsuway sa Diyos, kaya kang patawarin ng Diyos. Alalahanin mo lamang ang kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo para sa iyo at para sa akin. Amen po. Amen. And this morning ay pag-uusapan natin ang panibagong kwento sa Genesis 14, si Melchizedek. Melchizedek. Tandaan niyo po itong name na ito dahil all throughout siya po yung topic natin for sa darating na mga ilang minuto. Si Melchizedek po, kung pag-aaralan natin, ay biglang lumabas yung kanyang pangalan. Sudden appearance and sudden disappearance sa book of Genesis sa chapter 14 na kung saan parang somewhat misteryoso. Okay po. Sino na rito yung nagbasa ng Genesis 1 to 13? Pagdating sa 14, di ba parang, sino si Melchizedek? O, tama? Parang biglang, sino yun? Hindi natin siya kilala, wala tayong background. Totoo po, wala tayong background sa kanya. Again, makikita natin dito, sa panahon na kung saan, sa kwento po ni Melchizedek, okay, alam natin na si Abram at si Lot, yung kanyang pamangkin, ay nag-iba ng landas. Tama? Naghiwalay kasi sila. Marami na silang ari-arian, marami na silang camel, kambing, donkey, o anuman lahat. Eh hindi nakasya yung lugar. So lumipat si Lot ng isang lugar na kung saan inaakala niyang okay. Si Abraham naman ay pinakita ng Diyos na ito yung nakikita mo, magiging sayo lahat ng ito. At dahil sa nangyaring ito, pagdating sa Genesis 14, na kung saan si Lot ay nakatira doon sa Sodoma, sa Sodom and Gomorrah. Ang kwento dito, merong limang hari na nag-ipon-ipon, nagkampi-kampi. At the same time, meron namang 4 na hari na sila ay naging allies together. So merong 5 at merong 4 na hari. At pagkataon dito, sa buhay na sa kwento natin ito, ang nangyari, nagapi nung 4 na hari
yung 5 hari. Parang apat na kaharian sa 5 kaharian. Okay, nagapi nila yon. To the point na kung saan, nung nakita, may nagsabi kay Abraham, ang nangyari na, yung Sodom, parang na-captured din yung pamangkin mo si Lot. Na-kidnap. Lahat ng yung asawa ni Lot, yung kanyang pamilya, yung anak, lahat ng kanyang ari-arian ay nakuha. Dali-dali, si Abraham ay pumili ng 318 na sundalo at iniligtas niya po, sa tulong po ng Panginoon, niligtas niya si Lot sa pagkakakidnap. Okay? So sa madaling salita, si Abraham, kasama ng pagligtas niya kay Lot at ang kanyang pamilya at lahat ng ari-arian, eto na yung pagkakataon na kung saan yung lahat ng makukuha mo doon sa panahon na yon ng gyera, ng labanan, ay pwede mong ma-retrieve at ito ay mapapa sa iyo. Nakukuha niyo po. Merong 5, may 4 na kaharian, dumating si Lot ay nakidnap, niligtas ni Abraham. Ang nangyari sa kwento, nung pauwi na si Abraham o si Abram, bigla niyang nakita ngayon, na-meet niya ngayon personally si Melchizedek. Nakukuha po. Bigla niyang nakita, si Melchizedek po ay misteryosong isang hari at isa po siyang priest. Okay? Ang tawag sa kanya is God Most High, known as Melchizedek. Nakita niya ngayon, na-meet niya ngayon si Melchizedek. So this time, we are going to read yung rest ng kwento, yung ibang kwento, maliban doon sa giyera kanina. Okay? May we all ask to stand. Ayun, si Ate Josan, welcome po. Si Ate Isa, sa live. Ayan, basahin po natin. Genesis 14:17 to 24. After Abram returned from defeating Kedorlaomer and the kings allied with him, the king of Sodom came out to meet him in the valley of Shaveh. That is the king's valley. Then Melchizedek, king of Salem, brought out bread and wine. He was priest of God Most High. And he blessed Abram, saying, Blessed be Abram by God Most High, creator of heaven and earth. And praise be to God Most High, who delivered your enemies into your hand. Then Abram gave him a tenth of everything. The king of Sodom said to Abram, Give me the people and keep the goods for yourself. But Abram said to the king of Sodom, With raised hand I have sworn an oath to the Lord, God Most High, creator of heaven and earth, that I will accept nothing belonging to you, not even a thread or the strap of a sandal, so that you will never be able to say, I made Abram rich. I will accept nothing but what my men have eaten and share that belongs to the men who went with me to honor Eshcol and Mamre. Let them have their share. Shall we pray? Pag-pray po natin sa Panginoon na siya po ay patuloy na mangusap sa atin, na maintindihan natin ang salitang ito at atin po siyang sundin. Lord, override my preparation and praying that you may continue to bless us. In Jesus' name, Amen. Sige po, tayo po ay makakaupo na. So after nung giyera, after nung naligtas yun na si Lot, na-meet niya ngayon si Melchizedek. Okay? Ang tanong, sino ngayon si Melchizedek? Sino ngayon si Melchizedek? So, meron tayong kwento sa Biblia na mamaya ay makaka-relate tayo doon sa kwento kay Melchizedek. Okay? Merong kwento sa Bible na ipinapakita na kung paano si Haring Saul, si King Saul, sa 1 Samuel chapter 13 verse 1 to 15. Ang kwento po nung natin sa umagang ito ay eto na yung kung saan ang Israel ay naka-face ngayon o nakaharap sila sa napakalaking giyera o conflict. Ito rin yung time na kung saan si Goliath ay nagapi. Okay? Ito rin yung time na kung saan si Haring Saul ay nag-reign o naghari sa Israel, at ito rin yung time na kung saan he really failed big time. Meron siyang nagawang mali na hindi tinanggap ng Panginoon. Si Haring Saul po ay naghari sa Israel, at dahil po sa kanyang pagsuway sa Diyos, ay meron siyang tinatawag na consequences. At the same time, kasi po sa kanyang
matinding takot na siya ay matatalo ng kalaban, ang ginawa niya, hindi niya dapat gawin, pero ginawa niya, nag-alay siya ng offering sa Diyos. That time, kapag ikaw ay hari, hindi ka pwedeng mag-offer ng offering sa Diyos. Ang pwede lang mag-offer ay si Samuel o yung tinatawag nating priest. At the same time, makikita natin dito, si Saul, ay kailanman ay parang hindi siya naging matyaga maghintay. May mga pagkakataon na hindi siya sumunod at nagtiwala sa Diyos, kaya nung time na nadidepress na siya, gumawa siya ng bagay na kung saan humantong sa kanyang pagbagsak. Supposedly, si Haring Saul at ang kanyang buong lahi, okay, ang maghahari sa Israel. Pero dahil sa ginawa po ni Saul, sa kanyang lahi ay matatapos ang paghahari ng Israel. Kaya ang ginawa ng Panginoon, pumili ang Diyos ng isang tao na kung saan si David po yon na tinasawag na malapit sa kanyang puso. So dahil sa ginawa po ni Samuel ay hindi nagtuloy ang kanyang pagiging hari. Ano ba yung ginawa ni Samuel? Pag-usapan natin to sa 1 Samuel 13 verse 1 to 15. Si Saul po ay 30 years old nung siya ay naghari ng Israel. Sa overall, siya po ay naghari ng 42 taon sa Israel. Ang nangyari, pumili si Saul ng 3,000 tauhan. Kumuha siya ng 3,000 na sundalo. Yung 2,000 po ay isinama niya sa Mikmas. At yung 1,000 naman ay ibinigay niya kay Jonathan. Si Jonathan po yung kanyang anak. Okay? Hindi si Jonathan. Okay. Tapos yung iba naman po ay pinauwi na nila sa kanilang tolda. Ang nangyari, si Jonathan, yung anak ni Saul, nasakop niya yung mga Philistine, yung mga Filisteo. Nagapit niya. At nabalita sa buong lupain ng Philistine, ng Filisteo, ang nangyari. Tapos pinabalita naman ni Saul sa buong Israel, ang nangyari. Kaya ang nangyari, magkakaroon ng matinding digmaan. Kasi dapat ipagtanggol din ng Philistine yung kanilang lugar. Nung marinig ng mga Israelita, yung pinaghaharian ni Saul, na merong isang kampo na kung saan ay marami ang nagagalit sa kanila, naiinis na sa kanila, ito na yung time na kung saan sila ay kakalabanin. Nung nakita ito, nagtipon-tipon ngayon itong mga Philistine, mga Filisteo, lumalabas na merong 3,000 na chariots, karwahe, at merong 6,000 na kawal na nangangabayo. Ang lumalabas, parang buhangin po sa dami ang kalaban ngayon ni Saul. Nakukuha niyo po. Yung 2,000 ay pinili niya. Yung 1,000 ay binigay kay Jonathan. Kung meron siyang 3,000 na karwahe, yung nakasakay yung sundalo doon, at merong nangangabayo na 6,000, masasabihin natin mismatch. Tama? Mismatch yun. Ang nangyari ngayon, nakita ng mga Israel, naku po, yari, meron tayong maraming kalaban at sila po ay sobrang natakot. Kaya sila ngayon ay nagtago, parang nagtatago kunyari, pero kita rin yung ulo, no po? Nagkanya-kanya na sila ng tago sa kuweba. Yung iba naman ay naghukay, yung iba naman ay buhay pa, pero naghukay na ng kanilang paglilibingan. Kasi sabi nila, mismatch, talo tayo rito. May malaking bato at mga punong kahoy na kung saan sila po ay nagtago. Ang iba naman, tumakbo papuntang Jordan. At yung iba naman po, nanatili. Naiwan si Saul, si Haring Saul, sa Gilgal, at siya po ay nanginginig sa takot. Dahil wala na siyang halos tao. Sa daming natakot at sa dami ng kaaway, 7 araw siyang nagstay sa lugar na to. Sitting duck. At dito rin sinasabi ni Samuel, maghintay ka ng 7 araw sa lugar na yan. Kaya hindi umaalis si Samuel, ano man ang mangyari, hindi siya umalis. Pero, dahil meron pong ginawa si Samuel na hindi niya po dapat gawin, eto na, nagkawindang-windang ang kanyang paghahari. Ang nangyari, ang ginawa ni Saul, nagpakuha siya ng maraming handog na susunugin at handog na pangkapayapaan at siya ang naghandog ng mga ito. Hindi niya dapat ginawa dahil walang hari
na pwedeng mag-offer ng sacrifice. Sino lang ang pwedeng mag-offer ng sacrifice? Ang priest. This time si Samuel. Nakukuha po. Kaya naman, pagkatapos siya maghandog, heto na, dumating si Samuel. Nagkataon o hindi lang talaga nakapaghintay si Saul? At sinabi ni Saul sa kanya, bakit mo ginawa yan? Saul, King Saul, bakit mo ginawa yan? Sumagot naman si Saul, sabi niya, kasi ang mga kasama ko, isa-isa na silang nag-aalisan, nagtatago yung iba. Yung iba naman, nariyan nga sa Mikmas, kasama ng mga Pilisteo. Ang iba naman ay hindi na talaga lumaban dahil sa sobrang takot. Kaya naman, sabi doon, parang sinisisi niya pa ngayon si Samuel, bakit kasi hindi ka dumating sa tamang oras? Nainip siya no? Kaya naman, sabi niya, nangangamba kasi ako na ako ay lulusubin ng mga kalaban. At kaya nga, ang ginawa ko, naghandog ako kay Yahweh. Kaya, napilitan akong maghandog sa kanya. Sinabi ni Samuel, Saul, malaking kasalanan ang ginawa mo. Kung sinunod mo ang utos sa iyo ni Yahweh, na iyong Diyos, ang sambahayan mo sana ang maghahari sa buong Israel habang panahon. Sayang, yung blessing. Ngunit dahil sa ginawa mo, hindi na yun matutuloy. Si Yahweh ay pipili ng isang taong mula sa kanyang puso na maghahari sa Israel, which is si David, sapagkat hindi mo sinunod ang mga utos niya sa iyo. Pagkatapos ng sinabi nito ni Samuel kay Saul, sabi ang ginawa ni Saul, inipon niya na yung natirang kanya mga tauhan. From 2,000, naging 600 na lamang. Nakuha niyo yung kwento? Bakit na-disqualified si si Saul? Ano yung ginawa niya? Siya ay pinangunahan niya ang Diyos, siya ay nag-alay na hindi niya dapat gawin. Nakukuha niyo po. Yung thought o yung kwento natin, mamaya i-relate natin dun sa Genesis 14. Okay? So maliwanag sa ating lahat na si Samuel lamang ang may karapatang maghandog at hindi si King Saul. Kaya siya na-disqualified. Sabi doon, Saul was disqualified from being king because he took it upon himself to do something that only a priest was allowed to do. Nagigets po? Dahil siguro sa gustong makakuha ng favor ni Saul, kaya pinangunahan niya ito, nag-offer siya. Ay yung trabahong ito ay para sa priest. Maliwanag po na kapag tayo ay nag-aalay sa Panginoon, katulad ni Saul, seryoso ang Panginoon. Amen? Whenever you say, Lord, I offer my life to you, seryoso sa doon. Lord, di ba yung iba pagka nasa Pilipinas, I remember nung nasa Pilipinas ako, marami akong kasamang sa simbahan, ang lagi nang sinasabi, Lord, paalisin mo lang po ako. Bibilang ko ng magandang speaker yung church namin. Lord, paalisin mo lang ako. Bibilang ko ng magandang upaan yung simbahan namin. 3 taon, 4 na taon, yung pa rin yung speaker, yung pa rin yung upuan. Pero pag ikaw ay nagsabi sa Panginoon, Lord, tulungan mo ako, tutulungan ka niya. Nakukuha niyo po. Seryoso po ang Panginoon pag tayo rin po ay nangangako. At ang nangyari, dahil sa ginawa ni Haring Saul, siya ay naparusahan dahil meron siyang ginawa na hindi niya dapat gawain. Nagigets po. Ang katotohanan po nito, si Melchizedek ay biglang appearance at nagkaroon ng disappearance doon sa Genesis 14. At makikita natin dito na on his way home, na kasalubong niya, nadatnan siya ni Melchizedek. Si Melchizedek po ay isang priest, okay? At makikita natin sa Biblia, nakasama siya doon sa Hall of Faith sa Hebrew. At makikita rin natin na si Melchizedek, okay? Ang tawag sa kanya ay, pag sinabing Melchizedek means King of Righteousness. Si Melchizedek ay hari ng Salem. Yung Salem, ang ibig sabihin po nito ay peace. Siya ay hari ng
ng katwiran, at siya rin po ang hari na kung saan ang lugar ay kapayapaan. Nakukuha po. These two words ay mababasa nyo doon sa Genesis 14. Tapos, si Melchizedek po ay walang tatay o nanay na nakarecord kung kailan siya namatay at kailan siya nabuhay. Di ba sabi ko sa inyo kanina nung pinag-aaralan nyo yung Genesis 1 to 13, ano makikita nyo? Yung tatay ni, pinanganak yung anak, di ba? Yung nanay nito, tapos yung sumunod na saling lahi, hanggang sa naging sunod. Lahat doon makikita natin na yung sino yung tatay, sino yung nanay, merong tinatawag na genealogy. Nagigets po? Nakikita yung descendants. Pero here, hindi naman kasi ipinakita at walang nakita tayong record kung sino ang kanyang nanay at ang kanyang tatay. At makikita natin sa Melchizedek, it resembles the Son of God. Paano natin nasabi to? Sinabi sa Hebreo ay ganito. Basahin po natin. Hebrews 7, 1-3. This Melchizedek was king of Salem and the priest of God Most High. He met Abraham, returning from the defeat of the kings, and blessed him. And Abraham gave him a tenth of everything. First, the name Melchizedek meaning ay righteousness, king of righteousness. Then also, king of Salem means king of peace. Without father or mother, without genealogy, without beginning of days or end of life, resembling the Son of God, he remained a priest forever. Yung mga taga-Hebreo, yung author ng Hebreo, libro ng Hebreo, sila po ay maingat na pinag-aralan ang Genesis 14. Okay? At lumalabas po dito that si Melchizedek ay mas higit pa po kay Abraham. Dati kasi pagka sa mga Hudyo, taga-Israel, si Abraham na yung great man sa kanilang pag-aaral. Pero dito pinapakita that si Melchizedek ay mas angat siya kaysa kay Abraham. Okay? Tandaan natin that Melchizedek ay was not human. Pero hindi siya alien. Okay po? Wala kasi siyang, hindi natin nakita kung sino yung magulang, paano siya namatay, biglang lumabas, parang ganon. Umusbong. Dahil po si Melchizedek was actually God who took on human form so that he could relate to Abraham. Nakuha niyo po. Again, uulitin ko. Melchizedek was actually God. Si Melchizedek ay God, Diyos, who took on human form, nagkatawan tao, para siya ay makapag-relate, makausap niya si Abraham. Tandaan natin that Melchizedek was not God who became human. Kundi Melchizedek was God who appeared as a human. Malinaw po. Si Melchizedek po ay merong malaking parte po sa plano ng Panginoon na tubusin ang saling lahi, ang humankind. At kung hindi po kay Melchizedek, okay, si Jesus po ay walang karapatan, hindi siya magiging priest o mag-aalay dahil si Jesus po ay considered na galing po siya sa lineage ng mga hari. Okay? Yung priest po ay he was able to die in our place. Mas maiintindihan niyo po. Tuloy natin. Sabi doon sa Hebrews 7, 4-6, just think how great he was. Even the patriarch Abraham gave him a tenth of the plunder. Now, the law requires the descendants of Levi who become priests to collect a tenth from the people. That is from their fellow Israelites, even though they also are descended from Abraham. This man, however, did not trace his descent from Levi, yet he collected a tenth from Abraham and blessed him who had the promises. Sabi ko nga po kanina, si Melchizedek po ay greatest man pagdating po sa Old Testament. Pagka nakausap mo ang Hudyo, magagalit sila sa'yo pag sinabi mong hindi, mas may higit pang tao kay Abraham. Dahil ang paniniwala po ng mga Hudyo, ng Israelites, Abraham is the greatest of men. At walang dahilan bakit hindi na ito dapat paniwala. Alam naman natin, no? Si Abraham, siya lamang ang nakipag-usap sa Diyos ng harapan. Tama?
face to face at hindi siya nalusaw, hindi siya nasunog. Si Abraham din po ang nag-intercede para sa Sodom at Gomorrah, di ba? Yung sinabi, kaya pinag-pray niya, Lord, kung may makikita ba akong 50 matuwid na tao, hindi mo ba sisirain? Balik siya, Lord, kung 30 kaya? Lord, kung 20 kaya? He really intercede doon sa Sodom and Gomorrah. At siya yung tinatawag natin, siya lamang yung tao, he was the man to whom God made the promises that change the world. At makikita po natin, sa lineage po ni Abraham, doon manggagaling po ang tagapagligtas. At sa panahon din po ni Abraham at sa kanyang magiging lahi, doon po manggagaling yung bansang pinagpala. Medyo, this time medyo angat tayo ng konti kasi medyo malalim po yung kwentuhan. At walang ibang dahilan o parang reason pa para hindi pa maging higit si Abraham para sa mga Hudyo. Pero sinabi ko kanina, meron pang mas higit kay Abraham. At ito ay si Melchizedek. Ang sabi dito, when it comes to blessing and tithes of the two men, Abraham and Melchizedek, would bless the lesser of the two, and the lesser of the two men would pay tithe to be greater of the two. Parang yung ibig sabihin lang po nito, nang nagtagpo po si Abraham at si Melchizedek, ang ginawa ni Abraham, nagbayad siya o binigyan niya ng 10% bahagi ng kanyang mga nasangkot. Yung lahat ng nalut niya, yung lahat ng nakuha niya doon sa giyera, yung 10% nito binigay kay Melchizedek. Nakukuha po. Tapos si Melchizedek, anong ginawa niya? He blessed Abraham. Kinuha niya and he blessed Abraham. Parang sinasabi po natin, kapag ikaw ay nagbigay ng handog, meaning to say, mas higit siya sa iyo. At kapag ikaw ay pinagpala ng katulad ni Melchizedek, siya ay mas higit sa iyo. Nakukuha po. So the greater one is Melchizedek dahil nagbigay siya ng tithes, and Melchizedek blessed Abraham. Are we all clear so far? Okay. I hope hindi ako parang alien sa harapan nyo na nagsasalita ng ibang wika. Makikita natin dito, sinabi kasi sa Hebrews 7, and without doubt, the lesser is blessed by the greater. In the one case, the tenth is collected by people who die, but in the other case, by him who is declared to be living. Si Melchizedek po ay dinescribe as king and priest. Okay? King and priest. At yung pong pagbibigay o payment po ng tithe ay symbolize that mas superior po si Melchizedek kay Abraham. Nakukuha po. At tanging mga yung tinatawag na Levites, yung mga Levitiko, sila lamang po, sa lahi po nila manggagaling ay yung lahat ng priest, sa Tagalog ay pare. Nakuha po. Yung Levitical priest, sila po yung nagme-maintain, nagfa-facilitate doon po sa templo ng Diyos. Nakuha po. Hindi pwedeng hindi ka lahi ni Aaron, ni Levite, tatay nila si Aaron, yung Levite, yung anak. Basta lahat lang ng pwedeng kumilos sa loob ng sambahan ay lahi po ni Levi. Kaya tinawag na Levitical priest o Levites. Klaro po. Okay. Dito makikita natin, sino ba yung tinatawag na Levitical priest? Sino ba itong mga taong ito? Alam natin na ito po ay nanggaling kay Levi. Yung lahi ni Levi. Sila po ang lahi po ni Levi ang inordain ng Panginoon, ng Diyos. Sila lamang ang pwedeng mag-sacrifice. Nakukuha niyo po? Parang si Samuel, di ba? Siya lang ang pwedeng mag-sacrifice. Kasi si Samuel po ay lahi ng Levi. Levite siya. And yung offering po na ibibigay ng tao on behalf of Israel. Nakukuha niyo po? Si Levi po ay kaapu-apuhan po ni Abraham. Ito si Abraham, si Isaac, si Jacob, si Aaron, si Levi. Nakukuha niyo po? Kaya siya ay kaapu-apuhan. Kaya naman, nung si Abraham po ay nagbigay ng tithe kay Melchizedek, syempre wala pang Abraham, wala pang Isaac at Jacob, di ba? Wala pang Levites noon, wala pang Aaron. Nung si Abraham po ay nagbigay ng tithes kay Melchizedek,
hindi pa man pinapanganak si Abraham, si Isaac, si Jacob, si Aaron at si Levi, dahil sa ginawa ni Abraham, yung kanyang buong lahi, hindi pa pinapanganak, ay nagbigay na rin ng ikasampung bahagi kay Melchizedek. Napatunayan na sa anumang salit lahi ni Abraham, sila ay magbibigay ng 10 doon kay Melchizedek. Nakukuha niyo po? Okay. Dito makikita natin na sinabi rin naman sa Bible, pero sabi doon, not only is Melchizedek greater than Abraham, he is also a greater than all the priests who descended from Abraham. Lahat ng ipapanganak sa lahi ni Abraham, mas higit pa rin si Melchizedek. Kuha po. Kaya parang, nung nag-offer ng tithe, si Abraham, yung lahi naman ni Abraham, hanggang sa Levites, parang nagbigay na din. Kasi sabi po sa Hebrew, ganito, one might even say that Levi, who collects the tenth, paid the tenth through Abraham, because when Melchizedek met Abraham, Levi was still in the body of his ancestor. Wala pang Isaac, wala pang Jacob, wala pang Aaron, wala pang Levi nung nagkita sila. Kasi si Abraham pa lang. Nakukuha niyo po? Andiyan pa. Okay. May tumatango. Purihin ng Panginoon. I hope dun sa mga kasama natin sa online ay nakukuha. Ang katotohanan po, tandaan natin, si Melchizedek is actually God, di ba? Who took form on human form so that he could relate to Abraham. Nakukuha. Maging klaro po, si Melchizedek po was not God who became human. Kundi siya ay Diyos na nagpakita sa tao. Okay. So, dahil si Melchizedek po ay may mayroong malaking plano sa pagtubos ng kasalanan ng tao, kaya naman, dito natin pinakita that only Levites ang pwedeng mag-sacrifice. Nakukuha po. Kaya mga kapatid, tingnan natin. Si Jesus po is entitled to be king. Bakit? Dahil si Jesus po ay galing sa tribo ng Juda. Si Juda po ay doon nang galing si Haring David. Nakukuha po. Si Jesus ay hari, king, dahil siya ay galing kay Juda, sa lahi ni Juda. At si David, King David, galing kay Juda. Okay? Kay Juda, badin tuloy. Kay Juda, kay David, tama? Hanggang doon po sa lahi ng tatay ni Jesus, si Joseph. Lahi po siya ni David. Nakukuha po. Kaya siya ay entitled siya maging king. Pero sa Jewish, parang may nasusunog. Opo. Insenso po sa kabila. Insenso. Okay. Kala ko nasusunog na yung mic. But sa Jewish law po, sa batas po ng mga Hudyo, si Jesus po ay hindi pwedeng maging pari. Okay? Sa batas ng Hudyo, hindi siya pwedeng pari. Kasi ang pagkakaalam ng Hudyo, hari siya. Klaro. Kaya naman, dahil nga si Jesus ay galing sa lahi ni Juda, hindi siya pwedeng maging pare. Okay? Sa lineage ni David, hindi siya pwedeng maging pare. Kaya naman, katulad po ni Saul, si Saul, siya ay hari at hindi siya pwedeng mag-offer. Pero ginawa niya. Kaya siya ay nagkaroon ng malaking kasalanan sa Diyos. Hanggang doon na lang yung kanyang pagiging hari. Nakukuha niyo po? Okay. Therefore, yung pong pagiging priesthood ni Jesus is not from Levi, kundi yung pagiging priesthood niya galing kay Melchizedek. Parang Melchizedek itself is Jesus. Okay pa tayo. Siya po ay si Jesus that time na nagkatawang tao. Pero hindi pa nung pinapanganak si Jesus, di ba? Sa New Testament, hindi pa. Dahil ang Diyos po ay bago niya tayo likhain, meron na siya magandang plano. Kahit tayo po ay swail na anak, ang plano ng Diyos hindi magbabago. Pag sinabi ng Panginoong tutubusin niya ang humankind, tutubusin niya. Pag sinabi ng Panginoong may plano ako sa iyo, gagawain niya. Naniniwala po kayo ron? May tatlong sumagot. Kaya naman, mga kapatid, Jesus would not
have been able to sacrifice himself on our behalf. Si Jesus lamang po ang may karapatan na magbigay ng pag-aalay sa Diyos on our behalf. Bakit? Dahil si Jesus, yung pagiging priesthood po ni Jesus ay galing kay Melchizedek. Okay. Kaya naman mga kapatid, kung hindi dahil kay Melchizedek, sabi doon, Jesus would not have been able to sacrifice himself on our behalf. Kung hindi po kay Melchizedek. Okay? Kaya malaki po yung kanyang naging papel po sa Biblia, especially sa Genesis 14. At alam natin, yung buhay po natin ngayon, alam natin na meron tayong great high priest na si Melchizedek. At ito nga po ay si Jesus. Kaya na nagkatawang tao, siya yung kauna-unahang line ng priest na kung saan Jesus being the inheritor ng pagiging priesthood. Therefore, si Jesus ay may karapatang ialay ang kanyang sarili para po sa sangnilikha. Amen po. Kaya nung si Jesus po ay napako sa krus, ang naaalala ng Panginoon ang kasalanan ng tao. Di ba may kanta tayo, Kordero ng Diyos na nag-aalis ng sanlibutan. Di ba? Maawa ka, maawa ka. Totoo po yung kanta na yan. Dahil ginawa ito ni Jesus. Ito pa ang maganda bago tayo magtapos. Sabi doon sa Genesis 14, 21 to 24. Basahin po natin. The king of Sodom said to Abram, "Give me the people and keep the goods for yourself." But Abram said to the king of Sodom, "With raised hand I have sworn an oath to the Lord, God Most High, Creator of heaven and earth, that I will accept nothing belonging to you, not even a thread or the strap, a sandal, so that you will be able to say, I made Abram rich. I will accept nothing but what my men have eaten, and the share that belongs to the men who went with me to honor Eshcol and Mamre, let them have their share." Actually po, si Abraham po ay entitled siya doon sa Lot. Yung lahat ng nakuha nila doon sa labanan. Kasi po, ang ugali noon, pagka ikaw ay natalo mo yung kaharian, yung ginto niya, yung lahat ng hayop niya, kaya sa'yo na yon, natalo mo na siya eh. May karapatan siya kasi nakipagdigma din siya, tama? Pero hindi niya ito ginawa. Kasi po, hindi nakafocus ang isip po ni Abraham doon sa regalo. Kundi that time, nakafocus siya na yung victory is coming from God. Hindi ito yung naging malinaw po. Sobrang naging malinaw to kay Abraham, na kung saan nakita niya ang katapatan ng Panginoon sa kanyang buhay, sa kanyang pakikipagtunggali, sa lahat ng tagumpay po na nalabanan niya. Nakita niya rito kung gaano po kabuti ang Diyos. From the start, nung nahulog po sa kasalanan ng tao, until po sa panahon ni Noah, tama? Nalinis ng Panginoon ito, bagong tao na uli. Dumating na ngayon si Abraham, o si Abram, yung unang tao, na kung saan isa sa great man ng history, ipinakita dito that God has a plan. Hindi natin pwedeng sabihin, parang nagkamali yata ng paglikha ang Diyos sa akin. Nasabi niyo na ba yun? Or hindi ba parang sunod-sunod naman yung problema ko, parang nagkamali ka yata? Hindi po ganun ang Panginoon. Lord, bakit parang pinaglihi yata ako sa sama ng loob? Lord, parang wala. Parang word na malas. Walang ganun. Nilikha tayo ng Panginoon dahil meron po siyang plano sa atin. And would you believe, mga kapatid, after us, kami ni Kuya Elmer ay magkakaedad na gano'n, no? Hindi natin sasama si Doktora, bata pa si Doktora. Alam ng Diyos ang detalye ng buhay natin. Tama po. Mga kapatid, after us, meron tayong anak at may apo. Yung plano ng Diyos sa akin, susundan ito ng anak mo at magiging apo at magiging kaapo-apuhan. Nakukuha niyo po. Dahil maganda po ang plano ng Diyos, hindi lingid sa Kanya ang iyong in or out. From the inside out, alam ng Diyos ito. Naniniwala po kayo doon? Kasi sinabi po sa Biblia ay ganito,
Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him, and He will make your path straight. May plano ang Diyos sa buhay natin. Kasama ng plano ng Diyos, gusto ng Panginoon tayo ay meron siyang pinapangarap na gagawain po nating lahat. Dahil sa plano ng Diyos na ito, gusto ng Diyos na siya po ay ating luwalhatiin. Nakukuha niyo po, sa buhay natin ito, ang gusto ng Panginoon, luwalhatiin natin siya. Pero syempre, may plano rin naman si Satanas. Tama? Naparito si Satanas upang magwasak ng pamilya, nakawang ka ng joy, tama? Kill, steal, and destroy. Pero nagpunta si Jesus rito upang tayo ay magkaroon ng buhay na ganap at kasaya-saya. Dahil nga merong kaaway si Satanas, lahat ng magandang plano ng Diyos sa iyo, gagawa siya ng way para ito ay hindi mangyari. Naniniwala po kayo doon? Okay. Therefore, sa lahat ng ito, gusto pa rin ng Panginoon na yung pangako niya kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob, until sa panahon natin ngayon, yung Diyos na pinaglilingkuran nila at yung Diyos na pinaglilingkuran natin ngayon, ang plano ng Panginoon ay tayo ay Kanyang pagpalain at luwalhatiin natin siya. Naniniwala po kayo doon? Gusto nyo lang matapos, umuuna kayo ha? At nakikita natin mga kapatid, kung ano man ang kalagayan mo sa buhay ngayon, naghihirap ka, baon ka sa utang, may problema kayong mag-asawa, lugmok ka sa kasalanan, baon ka kung saan ka man nakabaon, parang hindi ka nakikilos, parang sinasabi mo, Lord, may plano ka ba talaga sa akin? Mga kapatid, I'm telling you, meron. Akala mo lang wala, pero meron. Tama? Ang ganda ng sinabi sa Biblia, magtiwala tayo sa Panginoon ng lubusan, huwag tayong manangan sa ating sariling pangkaalaman. Sa lahat ng ating gagawain, ilagak natin sa Kanya. At ang maganda, tutuwirin niya yung mali nating landas. May plano ang Panginoon. At ang maganda rito, mga kapatid, the reason why you and I are here, saved by grace, dahil ang gusto ng Panginoon, luwalhatiin natin siya sa buhay natin ito. The reason why I live, because I want to worship you. The reason I live is to worship you, O God. Kaya mga kapatid, sa umagang ito sa ating pagtatapos, tandaan natin na may plano ang Diyos at binibigyan tayo ng Panginoon ng lahat ng oportunidad upang yung mali nating gawi, yung mali nating asal, yung baluktot nating pamumuhay, ay kaya niya pong tuwirin. Ang opportunity po ay come and go. Hindi laging nandyan. Hanggat meron kang oportunidad na kung saan na alam mong magpapatino ng iyong buhay, ang Diyos lamang po ang may kakayahan. Kung gusto mong ikaw ay mawala sa lahat ng pagkakabaon, utang man, problema man, maririmata man yung bahay, hindi ka na makahulog, wala ka nang sinasahod, may plano pa rin po ang Panginoon. Siyempre, may plano rin ang kaaway. Tama? Pero sa ganda po ng plano ng Panginoon, kung ikaw at ako lamang po ay tatalima, mananangan sa kanyang pangako, at tayo ay lalapit sa ating Panginoon, willing na willing po ang Panginoon na tayo ay ayusin. Sa buhay po natin ito, alam natin na ipinagkaloob ng Diyos si Jesus para po sa kabayaran ng ating lahat ng kasalanan. At namatay po si Jesus upang tayo mang lahat ay makasama niya sa takdang Panginoon. At ninais po ng Diyos mula sa simula na tayo ay maniwala at magtiwala sa Kanya. Kadalasan nga lamang, lagi natin itong nakakalimutan. Mga kapatid, meron kang opportunity na baguhin ang buhay mo, ng anak mo, ng apo mo, at magiging apo mo. Only Jesus can do that for you. Hayaan natin ang banal na Espiritu ang siyang kumilos sa ating buhay, at hayaan natin ang Panginoon at ang Kanyang kabutihan ang patuloy natin alalahanin. Tayo manalangin. Panginoon,
Tunay po na ikaw ay tapat sa iyong mga pangako. Ikaw ay tapat sa habang buhay. Meron kaming dakilang Diyos na siyang nakakaalam ng lahat ng aming sakit at karamdaman. Lahat ng aming pinagdadaanan, lahat ng aming kalagayan sa ngayon. Problema sa pamilya, problema sa pera, problema sa mag-asawa, problema sa kabuhayan, problema sa kasalanan, lahat ng ito'y parang walang katapusan. Pero ikaw, O Diyos, ang nagsabi, ang sinumang magtitiwala sa iyo, kailanman ay hindi mapapahiya. Salamat, Panginoon, dahil kay Haring David ay napatunayan niya na siya ay naging bata at naging matanda. Wala siyang nakitang anak ng Diyos na humihingi ng pagkain at tanlilimos sa kalsada. Mga kapatid, magtiwala lamang tayo sa Kanya. At ang buhay na inaalok ng Panginoon, buhay na ganap at kasiyasiya. Mas piliin natin ang buhay na kung saan merong kapayapaan, may kaayusan. Dahil si Jesus po ang sagot sa lahat ng ito. Kailangan lamang po natin magtiwala. All of this we pray with thanksgiving in Jesus' name we pray. Amen.